mo ba hindi ko alam? Huwag mo nang ipagkaila. Pinapakailaman mo na cellphone ko? Ha? Binabasa mo text ko? Ha? Eto ba gusto mo? Ha? Kainin mo ang cellphone ko! Kainin mo! Ang pangit mo. Nakakatakot ka. Layuan mo yung asawa ko! Mama! Hoy! Aminin man natin o hindi, malaking bahagi ng pagtrato natin sa ating kapwa ay dahil sa kanilang itsura. Lalo na para sa mga babae, madalas po tayong sukatin base sa ating mukha. Ito po ang kalbaryong sasapitin ni Telma. Ang unti-unting pagkasira ng kanyang mukha ay unti-unti ring sumira sa kanyang pangarap, pag-ibig at pamilya. Telma, ano nangyari sa'yo? Miss, ano nangyari? Atusok ako. Naku naman, kala naman namin kung ano na nangyari sa'yo. Alam pala. Wala ako dun. Kailangan kitang samahan sa clinic para mabigyan ka ng first aid. Nako, nagulat lang talaga ako. Uy, Telma, haba ng hair mo, ah. Mukha nga palang type ka nung karpintero kanina. Sinamahan ka pa sa klinik, ah. Ay! Ano ba yan? Ayan, no. Hindi ko nga alam eh. Ano ba naman yan, Telma? Nakakadiri yan. Baka mamaya kung ano na yan, ah. Baka mamaya nakakaawa yan. Mauna na nga ako sa'yo. Ay, grabe. Iwan ba ako? Wala ka dyan. Andrea, nahihirapan ka ba? Gusto mo tulungan kita? Ha? Hindi, okay lang ako. Sige, okay lang ako dito. Andrea, Kailangan kasing... Sinabi ng okay nga lang ako eh. Hindi ko naman kailangan ng tulong mo eh. Andrea, hindi naman nakakahawa to. Allergy lang to. Paano mo naman nalaman? Nagpatingin ka na ba sa doktor ha, Telma? Baka mamaya mahawa mo kami lahat dito, oh. Telma naman. Sige na, bumalik ka na nga ron. Tukol sa pwesto mo. Alis na. Hi, Miss Beautiful. Ano ba? Hoy! Tama na! Tama na! Tama na! Bitawan mo siya! Bitawan mo siya! Okay ka lang? Okay ka lang ba? Ha? Okay ka lang ba? Salamat, ha? Anong salamat? Ako nga dapat magpasalamat sa'yo. Niligtas mo ang buhay ko. Isa tayo. Iligtas mo rin naman ako, di ba? Telma? Ano nga pala pangalan mo? Raul. Hindi ka ba nandidiri sa akin? May bukol ako. Hindi. Kasi kung nakakahawa yan, hindi ka lalabas ng bahay, di ba? O kaya hindi ka rin naman papayagan sa ospital. Salamat, ah. Salamat, Raul. Ako, sobra-sobra na to. Pero, Pero ano? bakit mo ginagawa sa akin to? Dahil mahal kita, Telma. Kahit na ganito yung tsura ko? Hindi mahalaga sa akin ang itsura, Telma. Sinasabi mo lang yan. Pero, magsasawa ka rin sa pangungutya ng ibang tao sa kahihiyan na kasama mo ako.
Magpakasal tayo. Ha? Hayaan mong patunayan ko sa'yo na mahal kita. Magpakasal tayo. Pag nagsama tayo, mag-iipon ako. Gagawin ko lahat ng paraan para maipagamot ka. Pangako ko sa'yo, Telma. Hindi kita iiwan. Nagpakasal na nga sina Raul at Thelma at binayayaan sila ng anak. Maayos ang kanilang naging pagsasama at pilit na tinutupad ni Raul ang kanyang mga pangako sa kanyang asawa. Kamusta na ang mga mahal ko? Kamusta? Oh, bakit parang asaya mo yata? Oo nga po pa. Tumama po ba kayo sa loto? Kayo talaga. Hindi. May nasungkit kasi akong malaking project. Ay, isang buwan ko na tinatarget. Malaking bahay yun. Sigurado malaki kikitain natin. Talaga? Ayos yun ah. Elma, ito yung sinasabi ko sa iyo noon. Na kapag kumita tayo ng malaki, mapagagamot na kita. Hindi ko kinakalimutan ng pangako ko sa iyo, mahal. Mahal, maraming salamat ha. Group hug na yan! I'm sorry, Mr. and Miss Manawag. Pero kumpirmado na po na neurofibromatosis ang sakit ni Mrs. Kaya lang wala pa hong gamot para sa kanyang kalagayan. Ibig niyo po bang sabihin, permanente na po yung ganito? Opo. Mga tumor na bukol po ang tumubo sa katawan niya. Pero maswerte pa ho kayo dahil may mga kaso po na nagiging cancer. May anak po ba kayo? Posible po kasi na magkaroon ng ganitong klaseng sakit ang anak niyo. Dahil ito po ay namamana. Raul, pwede ba tayong mag-usap? Ano naman yan? Mamadali ako. Raul, napansin ko kasi na simula nung nalaman mo na wala ng lunas tong sakit ko, nagbago ka. Nagre-reklamo ka? Ganon? Ha? Nagre-reklamo ka na? Tanda mo, pinatulang kita dati. Kahit ganyan ang itsura mo. Tapos ngayon may gana ka magreklamo. Buiset, makalis na nga. Saan ka pupunta kay Barbie? Ano ka mo? Kay Barbie.
Akala mo ba hindi ko alam? Huwag mo nang ipagkaila dahil nakita ko yung mga text niya sa'yo. Ha, ganun? Ha? Pinapakailaman mo na cellphone ko? Ha? Binabasa mo text ko? Ha? Eto ba gusto mo? Ha? Iyo na ang mga text ko. Ha? Kainin mo ang cellphone ko! Kainin mo! Ha? Wish ko lang. Akala mo ba hindi ko alam? Huwag mo nang ipagkaila dahil nakita ko yung mga text niya sa'yo. Ha, ganun? Ha? Pinapakailaman mo na cellphone ko? Ha? Binabasa mo text ko? Ha? Eto ba gusto mo? Ha? Iyo na ang mga text ko. Ha? Kainin mo ang cellphone ko! Kainin mo! Ha? Papa! Bitawan mo mama ko! Lisa! Lisa! Sama kayo mag-ina. Pareho kayo sinumpa. Tinubuan ng mga bukol o tumor ang mukha at iba't ibang bahagi ng katawan ni Telma. Dahil dito, nilayuan, kinatakutan at pinandirihan siya ng iba. Ang buong akala niya pa'y nakahanap na siya ng tunay na pag-ibig sa piling ni Raul. Ang lalaking pinakasalan siya sa kabila ng kanyang kondisyon. Pero nagkamali pala siya. Miss? Dito ba nagtatrabaho si Barbie? Ako si Barbie. Anong kailangan mo? Ako si... Ikaw yung asawa ni Raul. Totoo pala talaga yung sinasabi niya. Ang pangit mo. Kakatakot ka. Ba't ka nandito? Awayin mo ako. Barbie, hindi. Hindi kita aawayin. Makikiusap sana ako sa'yo na layuan mo ang asawa ko. Eh bakit ko naman gagawin yun? Eh ang swerte ko na kay Raul. Sinusuportahan niya yung mga anak ko sa ibang lalaki. Barbie, nakikiusap ako. Ina ka rin, nakatulad ko. Kailangan ng anak ko ng ama. Nakikiusap ako sa'yo, layuan mo na si Raul. Naku, Manay, huwag mo na akong dramahan. Di na sa akin effective yan. Kung ako sa'yo, umalis ka na bago ko pa ipatawag yung mga bangso. Barbie. Ano ba? Sabi ko umalis ka na eh. Alis na! Alis! Layuan mo yung asawa ko! Layuan mo siya! Wala akong magagawa kung saan siya lapit ang lapit. Hindi niya naman siguro yung pagmumukha mo. Telma! Ako hindi. Love, tinulak niya ako. Sinaktan niya ako. Sabi niya, papatayin niya daw ako kapag hindi kita hinimalayan. Wala ka nang pakialam sa buhay ko, ha? Tapos na tayo! Hoy pre, di ba si Telma yun yung asawa ni Raul? Eh, sino pa nga ba may ganyang mukha dito sa atin? Pero ba't yan dito? Iniwan na ni Raul yan. May babae na kasi sa bayan. Eh, kailangan siguro umita. Kaya yan nandito. Hindi mo rin kasi masisisi si Raul.
Yung ganyan ba naman araw-araw eh. Mas mabuti pa wag na umuwi. Raul, ang ginagawa mo dito? Pa! Laruan ko po yan, pa! Akin po yan! Ako bumili ng mga to, kaya pwede ko bawiin. Ano? Inaagawan mo ng mga laruan ang anak natin? Para dyan sa kabit mo? Kapal na mukha mo? Walang hiya ka talaga? Tinitiis mo ang anak natin para dyan sa kabit mo? Kapal na mukha mo! Kapal na Tingnan mukha mo mo! nga kung kaninong mas makapal ang mukha. Siyempre sa'yo! Mama! Tawa na po! Tawa na po! Ano? Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Total, matagal mo nang ginawa yun. Simula nung tinalikuran mo lahat at pangako mo sa amin. Akala ko iba ka sa kanila. Akala ko mahal mo ako. Akala ko mahal mo kami. Pero nagkamali ako. Dahil ikaw yung pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko. Kaya sige, patayin mo ako! Patayin mo ako! Dahil sa kondisyon ni Telma, nanlamig, nagpabaya at pinagtaksilan siya ng kanyang asawa. At pati ang pagsasama nilang mag-iina, tila unti-unti na ring nasira dahil kahit anak niya ay ikinahihiya siya. Lisa? Uy, bilisan mo. Lisa! Late na tayo sa school. Lisa, sino yung tumatawag sa'yo yung Ali? Ha? Di ko yung kilala, no? Hindi. Narinig ko ikaw yung tinawag eh. Hindi. Di ako yun. Tara na. Ma? Saan ka po pupunta? Nak, tapos na kasi yung mga anihan sa bukid. Kaya wala na akong trabaho. Hahanap sana ako ng may ekstrahan sa bayan. Ma? Pwede po ako sumama? Anak, hindi pwede kasi kailangan mo pa mag-aral. Hayaan mo. Kahit wala na ang papa mo, akong bahala. Kakayanin natin to. Ibibili na lang kita kay Aling Virgie. Babalik din naman ako agad eh. Ma, sorry po kanina. Simula po ngayong araw, lagi na po kitang pagmamalaki. Anak, I'm sorry. Hindi ko naman kasalanan na may ganitong sakit ako eh. Pare, sige na. Nakikiusap ako kahit ilang araw lang para sa mga inaanak mo. Eh di pautangan na lang kita, Mare. Pare naman, oh. Hindi mo naman akong papautang ng 1 buwan lang. Tsaka, syempre, gusto ko rin naman na paghirapan ko yung kinikita ko, di ba? Sige na, pare. Ilang araw lang naman. Tulungan mo naman ako. Kaya mo ba talaga? Oo, kaya ko.
mo mabuti ha. Tsaka yung pagpapalkada. Para ito, para maganda lahat ang ginawa. Tsaka yung sa paninahagdan. Sinala, tapos yung mga tumutuloy. Tulungan niyo ako! Tagalin natin! Bilisan niyo! Dahan-dahan lang ha! Dahan-dahan lang! Dahan-dahan lang! Sige, dahan-dahan lang! Mare, okay ka lang ba? Ayos lang ako, ayos lang. Hindi kita kaya mawala. Mahal na mahal kita, Mama. Okay ka lang, Mama? Oo, anak, okay lang ako. Huwag Mahal kang na mahal mag-alala, kita, Mama. hindi kita iiwan, ha? Mahal na mahal din kita. Sa Buhi Camarines Sur, nakilala po namin si Thelma. Tila isang sumpa para kay Thelma ang mga bukol na bumabalot sa kanyang mukha na nakakalat na rin sa buo niyang katawan. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi na naging normal ang kanyang buhay. Kahit na anong ganito ako, minsan nagpapaano ko sa bukid, nagtatrabaho para sa pamilya ko. Kahit na ano, tinitiis ko na lahat yan. Kahit nasa trabaho ako yan, tingnan mo yung babae, nagtrabaho, kahit ganyan na, may trabaho yan, no? Nakakaano naman, nakakatiri ganyan. Dagdag pasakit pa sa kanya ang pangungutya ng mga tao na hindi nakakaunawa sa kanyang kalagayan. Pag ako lumalabas, sasaktan ako, tinatawanan ako, parang pinangdidirin ako nila. Ganun. Nayang ako lumalabas eh. Ayoko nang lumabas. Gusto ko lagi na lang sa loob ng bahay. Ang tanging tagapagtanggol ni Thelma, ang kanyang mga anak na sina Lisa at Vincent. Gusto ko na nga pong manapak pag tinitignan yung mama ko, pinangdidiran ko. Ganun po. Kasi ganyan na nga po yung kalagayan ng mama ko pang anuan pa ng mga tao. Ang bunsong anak ni Thelma na si Lisa ang araw-araw na saksi sa paghihirap ng kanyang ina. At ito ang nagtulak sa kanya para mag-wish sa ating programa. Gusto ko po kasing matulungan talaga siya kasi po ayoko na pong makita siyang naghihirap sa buhay. Para sa aming sorpresa kay Thelma, kinutsaba namin ang kanyang mga anak. Sige, Vincent at Lisa, ihatid nyo na sa inyong mama ang cake at bulaklak na yan. Ay, para sa inyo po. Madrama talaga yun. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito. Maraming salamat sa mga anak ko nagbigay ng ganito. Thelma, pakiangat na nga po ang kandila sa cake na yan. Nabasa mo na eh. Na-wish ko lang. Masaya po at nagpapasalamat ako na nakarating sa wish ko lang. Wish ko lang. Natanggap namin ang sulat mo para sa mama mo, Lisa. Salamat po kasi matutupad din po ang pangarap ko para kay mama. Ilang taon ka na? 53. Sinama muna namin ang mag-iina sa isang espesyalista.
sad to say that there's really actually no cure for neurofibromatosis. Patients suffering with this neurofibromatosis, ang naging problema is more of the emotional and psychological impact. Ang aming next na sorpresa, isang getaway para sa mag-ina. Dahil madalas na nasa bahay na lamang si Thelma, ipinasyal namin siya sa isang wake park dito sa Camarines Sur. Sinulit ng mag-iina ang bawat oras nila rito. Magaling na mananahi si Thelma, kaya matagal na niyang pangarap na makabalik sa pagtatahi. Kaya naman, eto na ang matagal na niyang pinapangarap na brand new sewing machine. Pero wait lang ha, dahil there's more! Kasama riyan ang mga tela at accessories sa pananahi para kompleto na talaga ang iyong home sewing business. Nagpapasalamat po ako sa wish ko lang na nabigyan akong ganyang, matagal ko ng pangarap magkaganyan ako ng makina para sa pananahi ko. Salamat po sa wish ko lang kasi natupad na po yung pangarap ko para kanina. Ang tunay na kagandahan ay hindi po nasusukat sa maputing kutis, matangos na ilong, o makinis na balat, kundi kung ano ang laman ng ating puso. Katulad po ni Thelma, kinatakutan at pinandirihan man ang kanyang pisikal na kaanyuan, hindi po matatawaran ang kagandahan ng kanyang kalooban. Maraming salamat po. Ako po si Vicky Morales at ito po ang wish ko lang.